Hello everyone, welcome to my channel once again. This is Kuya Roms. Kung kayo po ay hindi pa nakasubscribe, please don't forget to click the subscribe button. Nakapamili na ako ng ulam namin ni Tita Salome. Pagkatapos ay naglakad na ako pa uwi. Gusto pa sana sumama ni Ami sa akin pero hindi na ako pumayag. Pinauwi ko na lamang siya baka kasi pagalitan pa kami ni Kuya Dante. Nang pagdating ko, papasok na sa gate, ay may nakasalubong akong lalaki na palabas na. Ikaw ba si Oliver? Ako si Jeric. Kaagad niyang bungad sa akin. Oo, ako pamangkin ni Tita Salome na taga Maynila. Tinanong ko si Jeric kung bakit siya nandito sa bahay. Ano ang ginawa niya, kaano-ano niya si Tita Salome. Maayos naman siyang nakipag-usap sa akin. Ang tugon niya sa akin ay siya daw ay taga-deliver ng tubig kay Tita Salome. Pero nauutusan din siya ni Tita Salome na bumili ng gamot. Minsan mga pagkain sa palengke noong nabubuhay pa si Tito Oscar. Hindi kasi makalabas si Tita dahil hindi niya maiwanan si Tito. Umuwi lamang daw siya sa kabilang bayan, sa lugar talaga ng mga magulang niya. Nabalitaan daw niya na namatay na si Tito Oscar kaya nagpunta siya. Kaya lang nailibing na. Mukhang okay naman si Jeric. Hindi nagkakalayo ang edad namin. Iniisip ko na pwede ko siyang maging kaibigan. Baka marami siyang alam kay Tita Salome. Pero nagmadali nang lumakad si Jeric. Kaya hindi ko na siya natanong kung saan siya banda nakatira. Nang pagpasok ko sa pinto ay sinalubong na ako ni Tita Salome. Kailangan na daw niya magluto kasi mag-aalas 6 na ng hapon. Nagtanong siya kung bakit ako natagalan. Sinabi ko na nagpunta pa ako sa bahay nila Ami tapos nakasalubong ko pa si Jeric paglabas kanina. Napakwento ng konti. Si Jeric, matagal na namin kakilala ni Oscar yan. Mabait na bata yan. Siyang utusan namin dito sa bahay. Masarap naman kausap si Tita, medyo madaldal kaya hindi naman ako nakakaramdam ng ilang sa kanya. Konting araw pa ay makuklose ko na rin siya. Parang hindi ko rin ramdam na nagluluksa pa siya sa pagkamatay ni Tito Oscar. Siguro baka ayaw niya lang na nalulungkot siya. Baka gusto niya nang kalimutan siguro lahat. Naisipan ko rin tanong kung taga saan si Jeric. Sa kabilang bayo nakatira, medyo malayo at remote ang lugar nila. Kaya nga siya bumababa dito para maghanap buhay. Taga-igib ng tubig, taga-bili ng kung ano-ano. Masipag na bata yan, si Jeric. Malayo pala ang bahay niya. Hindi bale, okay naman si Tita Salome. Tutuklasin ko na lamang kung ano talaga ang sekreto niya. Maya-maya ay nakaluto na si Tita ng hapunan namin. Sabay na rin kaming kumain. Napasarap ang kainan namin ni Tita. Tita, masarap po kayo magluto. Salita ko kay Tita na may halong pambobola. Napangiti naman si Tita. Muli kong nasilayan ang kanyang kagandahan. Hanggang sa nagtanong na siya sa akin, may girlfriend ka na ba, Oliver? Tanong ni Tita. Si Ami kaagad ang unang pumasok sa isipan ko. Pero naaalala ko rin na kailangan naming ilihim muna ni Ami ang lahat. Wala pa po Tita. Saka gusto ko na makapagtrabaho muna. Ayaw maniwala ni Tita sa akin. Ang gandang lalaki ko daw tapos wala pa akong girlfriend. Nangungulit pa si Tita pero sabi ko wala pa talaga. Kinabukasan nagising ako nang maramdaman kong umuulan ng malakas. Nang pagsilip ko sa orasan ay 9:30 na pala ng umaga. Nagmadali akong bumangon dahil nakakahiya kay Tita. Baka may iuutos sa akin. Ganitong oras kasi ang gising ko noong nasa Maynila ako. Nakasando lamang ako at nakasuot ng boxer short. Kaagad akong naglakad para magbanyo. Napadaan pa ako sa kwarto ni Tita. Nakabukas ng bahagya pero nahiya akong sumilip. Baka makita niya ako. Sobrang nakakahiya yun.
Nakatayo ang pututoy ko dahil naiihi na talaga ako. Paglabas ko ng banyo ay tila wala pa si tita. Hindi ko pa rin siya nakikita. Malakas pa rin ang ulan. Naisipan kong buksan ang pinto ng kusina. Nagulat ako sa aking nakita. Si Tita Salome naliligo sa ulan. Tuwang-tuwa pa siya habang nagtatampisaw sa ulan. Medyo malawak pa kasi ang space sa likod ng bahay nila. May mga halaman at puno ng santol. At mataas din ang bakod. Si Tita Salome na nakasuot ng mahaba na t-shirt na kulay white hanggang sa hita niya, pero wala naman siyang suot na panloob, kaya kitang-kita ko ang pagbakat ng kanyang mga prutas. Nakaramdam ako ng kakaiba, tila ba uminit ang paligid, Kuya Roms, pero medyo nailang naman ako at nahiya. Kaya isinara ko ang pinto para pumasok na lang. Pero bigla akong sinigawan ni Tita Salome. Sabi niya, bakit daw hindi ako maligo sa ulan? Masarap daw. Ayoko po, tita. Nilalamig po ako. Sagot ko na halos hindi ako makatingin ng diretso sa kanya. Ganun ba? Pwede ba pakikuha na lang nung tuwalya ko sa kwarto ko? Nasa loob ng kabinet ko. Sige po, tita. Sagot ko na kaagad din akong pumasok. Pumasok na nga ako sa kwarto ni Tita Salome. Hindi ko mahanap ang kanyang tuwalya. Medyo makalat ang kama niya. Binuksan ko ang kabinet niya at hindi ko pa rin nakita sinasabi niyang tuwalya. Hanggang sa napansin akong isang maliit na libro. Kasing laki lamang ng notebook na mukhang matagal nang hindi nababasa. Kinuha ko ito at nalaman ko na diary pala ito ni Tita Salome. Nakita ko na rin ang pinakukuha niyang tuwalya. Itinago ko na muna ang kanyang diary sa kwarto ko. Lumabas ako at binigay ko na kay tita ang tuwalya. Nagmadali nang pumasok si tita sa banyo para maligo. Bumalik na ako sa kwarto ko at naalala ko naman ang diary ni Tita Salome. High school na siya nang magsimula siyang magsulat. Nagsimula na ako magbasa ng tahimik. Lahat naman ng normal na gawain ng isang teenager ay naisulat niya. Parang tinamad na akong basahin. Kaya naging mabilis ang paglipat ko ng mga pahina. Hanggang sa isang istorya niya nakapukaw ng aking pansin. Nang magtapos na siya ng high school noon at summer vacation, ay naaksidente si Tita Salome. Naisipan niyang magpunta mag-isa sa kakahuyan para manguha o mamitas ng mga bunga ng duhat. Naisipan niyang umakyat sa puno, pero bigla na lamang nabali ang sangang kinakapitan niya. Kasabay ng sangang nalaglag si Tita Salome. Mabuti na lamang at walang pilay o pinsala sa kanyang mga buto si Tita Salome. Sobrang kinabahan at natakot siya sa nangyari. Nang tatayo na sana siya ay nakaramdam siya ng hapdi sa pagitan ng kanyang mga hita. Naramdaman niyang may umagos na likido pababa sa kanyang tuhod. Napansin niyang may kapirasong sanga ng duhat na nakapasok sa kanyang maselang bahaghari. Mahapdi pero pinilit niya yon hinugot. Nabutas ang suot niyang jogging pants na kulay red na gamit niya pang PE sa school. Kaagad niya yun itinaas hanggang tuhod at nakita niya ang kulay pulang likido na umagos mula sa kanyang maselang bahaghari. Kinabahan na si Tita Salome. Hinawakan niya sangang tumusok sa kanyang maselang bahaghari. Mabuti na lamang at hindi ganoong kalalim ang pagkakabaon. Tansya niya ay nasa 4 o 5 pulgada lamang ito, pero kasinlaki ng 2 daliri kapag pinagdikit. Nagpatuloy ako sa pagbabasa ng kanyang diary. Nang makauwi na si Tita Salome ay kaagad niya itong hinugasan sa banyo. Hinugasan niya ang kanyang maselang bahaghari. Sinabon niya yon at napansin niyang tumigil na ang pagdurugo nito.
Habang sinasabon nga niya ang kanyang maselang bahagari ay nakaramdam na rin siya ng konting hapdi. Kaya kaagad din niya yon inanlawan. Pero tila ba hindi nawala ang dulas niyon? Kahit na nawala na ang sabon na ginamit niya dito, nagtaka siyang hinimas ang nakausiling maliliit na bagay. Napansin niyang may likidong umaagos. Dahil sa dulas nga ay nakaramdam siya ng kakaibang sensasyon. Inulit-ulit niya, pinaikot-ikot at ilang saglit lang ay kakaibang ligaya ang kanyang nadarama. Habang nagbabasa ako ay napahawak naman ako sa aking harapan. Napiga ako ng bahagya kaya lalo itong nagpuyos sa galit. At mabilis na may likidong tumalsik mula doon. Nanlupaypay akong napasandal sa ulunan ng kama. Nang bigla ko na lamang narinig ang katok sa pinto, taranta akong itinabi ang lahat lalo na ang diary ni Tita Salome. Itinago ko yon. Mabilis akong tumayo para buksan ang pinto. Nang pagbukas ko ng pinto, si Tita Salome. Kakain na daw kami at nakapagluto na siya. Habang kumakain ay bigla akong natahimik. Naalala ko kasi ang nabasa ko sa diary niya. Ang tahimik mo yata, Oliver. May problema ba? Sabihin mo lang sa akin. Ha? Wala naman po, tita. Naisip ko lang si mama. Namimiss ko lang siguro. Okay lang po ako. Sagot ko na para bang awkward ang pakiramdam ko. Ganun ba? Gusto mo ba na doon ka na sa kwarto ko matutulog mamayang gabi? Para naman hindi mo masyado maiisip si ate. Ang mama mo. Napaisip ako bigla sa sinabing yon ni Tita Salome sa akin. Pwede naman siguro kahit sa kama niya o kahit sa lapag ako ay pwede na akong makakatuklas ng lihim niya. Kaya, sige po tita, doon po ako sa room niyo mamayang matutulog. Sagot ko. Nang araw na yon, pakiramdam ko, ang bagal ng oras gusto kong gumabi na. Napansin ko naman si tita na muling naligo. 3:00 ng hapon. Napansin ko maganda niyang isinuot, short na maiksi at manipis. Tapos t-shirt ang pangitaas na crop top. Nasilayan ko ang makinis niyang itinatagong balat. Pero magkahalo ang pakiramdam ko. Nahihiya at nagiinit, lalo pa nga at panay ang lakad niya. Para siyang manok na gusto na mangitlog. Masyado akong naninibago kay tita. Ganito ba talaga siya? Marami ba siyang itinatago? Mga tanong ko sa aking sarili. Hanggang maalala ko ang diary niya na binabasa ko. Muli akong bumalik at pumasok sa aking kwarto. Mabuti nahanap ko kaagad ang diary niya. Kailangan marami akong mabasa dito bago niya maisipang hanapin to. Nahanap ko ang huling mga linya na nabasa ko kaya nagpatuloy ako. Yun na pala simula ng pagkahumaling niya sa bagay na yon. Kaya tuwing umuuwi siya galing sa eskwelahan ay ginagawa niya yon sa kanyang sarili. Hanggang sa muli akong tinawag ni tita, may bisita daw ako. Nataranta akong itinabi ang diary niya. Paglabas ko nga ng kwarto ay si Ami pala ang dumating. Naghatid ng merienda. Nagluto pala siya ng ginataang bilo-bilo. Sabay na kaming kumain tatlo, normal at masaya naman kaming nag-uusap. Kwentuhan lang ng kung ano-ano. Pagkatapos ay umuwi na rin si Ami. Hanggang dumating na nga ang gabi, Kuya Roms, sobrang tahimik ng gabi. Pagkatapos namin kumain ng hapunan, ay naganda na si Tita Salome ng kwarto niya. Bigla akong nakaramdam ng hiya na matulog sa kwarto niya. Ang ginawa ko ay pumasok ako sa kwarto ko. Ilang minuto pa lumipas ay kumatok na si Tita Salome sa kwarto ko. Binuksan ko naman kaagad ito.
Magandang 90s ang suot ni tita. Lalong lumitaw ang kagandahan ng kanyang kabuuan. Halos hindi ako makatingin ng diretso sa kanya. Oliver, okay ka na ba dyan sa kwarto mo? Nakahanda na ang higaan mo doon sa kwarto ko. Okay lang naman kung ayaw mo doon matulog. Ikaw lang naman ang inaalala ko. Salita ni Tita Salome sa akin. Okay na po ako tita dito sa kwarto. Pautal pa ang boses ko dahil hindi ko talaga maintindihan ang aking nararamdaman. Nakangiti namang nagpaalam at umalis na si Tita Salome. Habang nakahiga ako ay ayaw akong dalawin ng antok. 1 oras na mahigit pero ayaw talaga akong antukin. Nakakabingi ang tahimik na gabi sa probinsya. Hanggang sa napapikit na lamang ako at dumating ako sa isang sitwasyon na kasama ko si Ami. Nagsasalo kami sa ligaya. Sobrang saya namin. Lalo na ako. Biglang dumating si Kuya Dante, ang ama ni Ami. Sa sobrang takot ko ay napatakbo ko at bigla na lamang ako nahulog sa kama. Panaginip lamang pala ang lahat. Nang mapatingin naman ako sa orasan, wala pang 10:00 ng gabi. Ibig sabihin, saglit lamang akong nakakaidlip. Takot na nararamdaman ko, kaya lalong nawala na ang antok ko. Dito ko na naisipang kumatok sa pintuan ng kwarto ni Tita Salome. Ilang katuko lamang ay nagbukas na ito. Pasensya ka na tita, hindi ako makatulog eh. Salita ko na mahina lang. Kaagad naman akong pinapasok ni Tita Salome. Pinapili niya ako kung sa kama ba o sa baba lang ako matutulog. May nakalatag na kutsyon na sa baba. Sa baba na ang pinili ko, okay naman kay tita. Muli kong napansin ang kanyang kasuutan. Kaagad na siyang nahiga, napatingin pa muna ako sa kanya bago ako humiga. Kampante na pakiramdam ko. Kaagad akong nakatulog. Hanggang bigla na lamang may mabigat na dumagan sa akin. Nagising ako bigla. Si Tita Salome nalaglag mula sa hinihigaan niyang kama. Kaagad ngang humingi siya ng pasensya sa akin. Okay lang po tita, salita ako. Hinintay ko na tumayo siya para bumalik sa kama. Pero hindi kumilos si Tita Salome. Medyo madilim ang kwarto. Mainit ang katawan ni tita na nakapatong na sa akin. Kinabahan na ako. Bumulong si tita sa akin. Sabik ako, Oliver, pasensya ka na. Hindi na ako nakasagot pa, lalo na at nakapana ni tita ang matigas na saging ko na nakatago sa manipis kong short. Iba ang pakiramdam ko, kabado na sobrang nagiinit. Lalo pa nga at nagsimula na si tita na upuan ang bagay na yon, Kuya Roms. Hindi na hinayaan pa ni tita na bumangon pa ako. Siya na ang kumilos at ginawa lahat. Sobrang saya ko, Kuya Roms. Nakailang ulit si tita hanggang sa muli namin naabot ang rurok ng paraiso. Hanggang sa ako na tuluyang sumuko, bumalik si tita sa kama. Naiwan ako sa baba, nakatulog ako sa pagod. Masarap na tulog. Tanghali na ako nagising kinabukasan at nagulat na lamang ako nang makita ko si mama sa sala. Dumating si mama para sunduin ako. Kailangan ko na daw umuwi dahil nahihirapan siya na walang kasama. Ang isa pa, pauwi na si papa mula ibang bansa. Wala akong nagawa kundi sundin ang desisyon ni mama. Nakangiti naman si Tita Salome nang ako ay magpaalam. Hindi na ako nakapagpaalam pa kay Ami.
Habang nasa biyahe kami sakay sa bus ay nag-iisip ako. Bigla ko naalala ang diary ni tita sa aking kwarto. Nag-alala ako. Nalungkot ako bigla. Iniisip ko rin kung ano talaga ang lihim ni tita Salome. Ayun na kaya yun? Salita ko sa aking sarili pero hindi ako makumbinse. Alam ko marami pang lihim si tita Salome.